Paano ka nakakasigurado na wala kang nakakasalamuhang masasamang espiritu? Sabi nila, ang bawat lugar ay may tinatagong mga hindi pangkaraniwang kwento, pinabalot ng masasamang elemento na may kaakibat ng intensyon ng dyablo. Pero, tunay nga ba na mangilabot tayo sa mga elemento na hindi natin batid kung totoo o guni-guni lamang? Mas mangilabot tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal natin, ngunit may lihim na puot at pilit. Guys, gusto niyo ba magkwento tayo ng nakakatakot? Gusto ko yan. Sige, ako muna ha. Alam niyo ba, may nagalang kaluluwa sa St. Bill International School. Parang marinig ko na yan dati. Alam niyo ba ang ginawa sa kanya? Ano? Meron kasing sali-salitaan na may isang estudyanteng lalaki na napaka-miserable ng buhay niya. Siya ay si Amando. Alam niyo ba ang ginawa sa kanya? Inilublob nila ang mukha niya sa maruming inidoro. Nawalan na ng dignidad, pag-asa at karapatan si Amando na magkaroon ng mapayapang buhay. Kaya't upang matapos ng lahat siya ay pakamatay. Okay, Mike. So, alam mo ba, may isang talaga kung bakit ako gusto mag-travel. Sa camping ground na ito, nalaman ko, may isang babae na walang hawang pinapayos. Ano? Yan ka na naman, Lexus eh. Weh, maniwala sa'yo. Ito nga yun, narinig ko yun sa mga camping officials dyan na nag-usap. Shh, huwag kayong maingay. Kwento ko ng story ko. Sabi nila ang pangalan daw ng babaeng iyon ay si Maria at lagi daw talaga siya nabisita dito sa Dewdrop campsite dahil na-inlove siya sa scenery ng lugar. Napunta daw siya dito sa campsite tuwing weekends. Para ngayong weekend kaya tayo nandito. Hindi mo na ang kwento. Kaysa, ito na nga. Tuwing weekends, andito si Maria. At kahit na madalas siya mag-isa dito, hindi alam ng mga staff kung bakit lagi siya nagka-camping tapos wala siyang kasama, siya lang mag-isa. Siguro nagagandahan lang siya sa lugar or gusto niya ng katahimikan para mag-relax. Isang araw dala-dala ang kanyang camping gear. Nagpunta na naman siya dito sa campsite. Kaso hindi niya alam huling pagka-camping niya na iyon. Habang siya ay naglalakad-lakad, hindi niya namamalayang gumagabi na pala kaya nagmadali na siya bumalik sa tent niya. Habang naglalakad siya pabalik, parang may narinig siya sa likod niyang sumusunod sa kanya. Pero pagkatalikod niya, wala naman. Kaya inisip niya imagination niya lang ito. Pero yung naririnig niyang sumusunod sa kanya ay palakas ng palakas at pabilis din ng pabilis. Dahil bago pa man siya nakareact, ay may nakahilan sa kanya sa kadiliman. Kinabukasan, nakita ng mga campsite staff ang katawan ni Maria na walang buhay. Ang kanyang mukha ay parang humihingi ng tulong, pero makikita mo pa rin dito ang kawalan ng pag-asa. Kaya naman may kumalat na rumor tungkol dito. May mga nagsasabi na nakakakita sila ng multo sa campsite tuwing sumasapit ang dilim. Isang babaeng nakaputi na nag-e-echo ang hininga sa isang gabi ng dilim. Meron din nagsasabi na isang galit na espiritu na naghahanap ng katarungan sa ginawa sa kanya. Habang nagkukwento eh. Guys, tigil na kaya natin to. Wag! Di pa ako nakakapagkwento eh. Di pa rin nakakapagkwento si Tim. Ako na sunod. Sige, ikaw na. Alam niyo ba ang kwento ng diram? Sabi ng mga matatanda, mahilig daw silang umatake tuwing gabi. Kadalasan ay bumibiktima sila ng mga tao at kinakain ng mga lamang loob nito.
Uy, tama na. Natatakot na ako. Dagdag nila, matatawag mo raw sila gamit ang mga salitang ito. Tara't maghawak-hawak ng mga kamay. O liram. Nais ko ika'y magparamdam sa aking harapan. Nais kong marinig ang boses na magpapatulog sa akin upang makuha mo ang aming pagdiwang. At nais kong makita ka sa aking harapan upang ika'y aming isamba. Pagkabilang ko ng 3. 1, 2. Uy, Christine, okay ka lang ba? Baka naman sineseryoso mo yung kwento ko, ha? Tigilan mo na nga, Zairi. Natatakot na nga siya eh. Eh, ikaw, Christine, anong kwento mo? Meron ka bang maibabahagi sa amin? Ewan ko lang kung maniniwala kayo o hindi. Pero may naranasan na din ako na ganyan. Hindi nga kapanipaniwala sa inyo. Pero kinikilabutan pa rin talaga ako tuwing naaalala ko to. Unting background na pala sa akin. Galing ako sa pamilya kung saan mapangabuso yung mga magulang ko. Meron akong 4 na kapatid. Sila na lang lamang yung nakakausap ko ng matino. Minsan, pinaprotektahan ko sila kapag sinasaktan kami ng mga magulang namin. Minsan din, hindi ko na sila mapagtanggol kasi hindi ko na kinaya. Araw-araw namin tinitiis ito ng mga kapatid ko hanggang sa dumating ang araw na nasaksihan silang patay lahat sa harap ko. Kakabalik ko lang nun sa bahay. Tapos ganun makikita ko. Dari na akong tao sa sulok. Pero isang pikit ko lang, nawala na siya. Kaya baka halusinasyon ko lang yun. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Parang bigla na lamang lumaktaw yung pangyayari sa buhay ko. Nang ampunin ako ng bago kong pamilya. At din ko nakilala si Zairi. Hindi ko na alam yung sasabihin. Gusto ko ba yan? And cut! Grabe, Christine. Ang galing-galing mo. Kuha-kuha mo talaga yung character. Parang totoo. Thank you, Direk. Congrats, Christine. Ang galing mo. Parang natural talaga yun. Okay, everyone. Take a break muna. Prepare tayo for the next scene. Okay, Pero based mo. Masarap yung mga yun. Oras na gagabi na naman tayo dito. Hindi ko nga alam eh. Oh, nasan yung dalawa? Alam nyo namang ang halaga ng oras natin dito eh. Tapos pawala-wala pa. Kung hindi lang mahalaga yung dalawang yan, tinanggal ko na yung mga yun. Hanapin nyo nga, bilis! Lex? Direk! Mga kasama! Ano kayo? Si Lexus! Anong meron? Paano nangyari to? Sinong may gawa nito? Christine, hindi anong gagawin natin? Si Lex! Ay na siya! Umalis na tayo dito. Baka may nangyari ko sa hotel. Kumagal ako muna. Huminga ko malalim ako eh. Okay. Bago ang lahat, tawagin muna natin si Direk. Gusto na po si Direk? Gusto na po si Direk? Akala ko kasama niya si Justin. Direk! Punta natin si Direk! Huwag muna tayo malis. Baka dito muna tayo. Ayun. Huwag ka mag-alala. Sumama ka sa akin. Huwag ka lang bibitaw. Tiwala ka. Iyang malalim, Direk. Tatawag ang ambulansya. Direk! Direk! Justin! Sino may gawa nito? Si
Derek! Derek! Ano ba yan? Biglang namatay yung ilaw. Mga kasama, sino may dalang flashlight? Hello? Mga kasama, saan na yung mga yun? Andito lang sila kanina. Nawalan lang ng ilaw, nawala na rin sila. Ano ba yan? Uy, ano yun? Sino nandyan? Di na biro to ha. Kanina lang meron namatay, tas ganito naman. Ano ba yan? Wala akong makita. Tsaka, ano ba yung nakaluskos? Wala nang dalang cellphone, wala pa akong dalang flashlight. Alam ko na. Magamit nga yung flash ng camera ko. Teka, sino to? Zairi? Saan na kaya sila? Baka kasi umiwalay. Parang may dumaan dito. Hindi na pala, wala siya. Bakit di niyo sinasagot? Baka na, paano na yun? Tara, umalis na tayo. Baka nakalabas na rin yun. Andiyan na si Zairi, umalis ka na! Hindi kita hayaang umalis dito! Umalis ka na! Magiging sagapa lang ako sa'yo! Pero Destiny! Umalis ka na! Hindi ko na kaya maglakad pa! Gusto mo magmukhang tagapagligtas? Ano bang dahilan kung bakit mo ginagawa to? Dahilan? Sabihin natin, wala lang. Ang sama na ugali mo! Sana bumalik na lahat ng ginagawa mo! Blah, blah, blah. Alam mo, masyado ka na maingay. Mabuti pang patayin na lang kita! Ayan, dahilan. Ngayon, last na yung isa. Ikaw na. Bakit mo ba ginagawa to sa amin? Ano bang ginawa namin? Sabihin mo bakit? Bakit? Bakit kailangan pa umabot sa ganito? Zairi! Hindi mo ba alam yung nararamdaman namin? Takot na takot kami kasi unti-unti mo kami pinapatay. Hindi kita maintindihan. Hindi kita maintindihan, Zairi! Mga tao rin yun. May buhay. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo sila. Dati ba na tinuturing na kita kaibigan? Pero ano nangyari sa'yo? Bago. Bata pa lang, tinuturing na kitang matalik ko kaibigan. Kasi pamilya mo yung kumapkap sa akin nung nawala yung mga magulang at kapatid ko. Inalagaan niyo ko, pinakain, pinalaki. Tinuring ako ng mga magulang mo na parang anak. Sobrang saya natin, Zairi. Nakaramdam ako sa inyo ng totoong pagmamahal. At ikaw yung nagsilbi kong kapatid. Ikaw yung nandyan sa tuwing may problema ako. Tanda mo ba yung kinuwento mo sa akin? Nung high school? Si Marco! Tapos,
Kilig na kilig ka sa kanya, tapos kinukwento mo sa akin palagi yung mga ginagawa niya sa'yo. Kaso hindi mo siya masagot-sagot kasi sabi ng mga magulang natin, bawal pa tayo mag-boyfriend. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Ikaw ang dahilan ng lahat kung bakit sila namatay. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkakaganto. At oo, natatandaan ko lahat ng mga sinabi mo. Si Marco, alam mo nanliligaw siya sa akin pero anong ginawa mo? Nilanti mo siya. Inagaw mo yung mahalagang tao sa akin, pati magulang ko. Itinuring ka nilang tunay na anak, kahit sampid ka na sa pamilya namin. Mas tinuring ka pa nilang anak kaysa sa akin. Nasa iyo na lang palagi yung atensyon nila. Kapag darating sila sa bahay, tapos may dalang pasalubong, sa iyo palagi binibigay, di ba? Isang beses, niregaluhan ka pa nila ng cellphone. At ano natanggap ko? Wala, di ba? Ang sakit-sakit, Christine. Lahat na lang nasa iyo. Nung graduate tayo, tapos isa lang medal ko at sa'yo mas marami. Anong ginawa nila? Ikaw lang yung pinuri, di ba? Kahit ginawa ko rin naman yung best ko. Ikaw na yung mabait. Ikaw na yung laging pinupuri. Ikaw na yung matalino. At yung may talent. Tanda mo na nag-audition tayo para sa film na to. Excited na excited ako para sa role na gusto ko. Pero, ikaw yung nakakuha nun. Napaka-husay. Ang gusto ko kasi sa role na to, yung mukhang matatakot din talaga. At kita mo sa mga mata niya yung takot. Pero yung acting mo naman, napakagaling, mahusay, at damang-damang mo talaga yung damdamin. Pero sa tingin ko, bibigyan ko kay Christine yung role. Kasi parang sa kanya, natural lang yung takot eh. Uy, ang galing mo, Christine. Congrats. Ang nandiyan ng pag-arte mo, ha? Uy, salamat. Hindi mo ba alam kung gano'n nadurog yung puso ko sa ginawa mo? Inagawan mo ako ng role? Tapos si Direk at yung mga katrabaho natin, palagi na lang ikaw yung napapansin nila. Paano naman ako, di ba? Paano naman yung Christine? For sure, pinabati ka na naman rin kanina. Ang galing-galing naman, beshi ko. Uy, grabe ha. Thank you. Nakakataba naman ng puso. Ano bang sikreto mo? Baka pwede naman share, oh. Hindi ko rin alam eh. Kung saan ang siya lalabas sa akin. Thank you, guys! Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Hindi ko naman alam ganun nararamdaman mo eh. Sairi, sige! Patayin mo ako! Hindi ako tatakbo. Kung yan lang naman nakakapagpagaan sa loob mo, sige! Patayin mo ako katulad ng ginawa mo sa kanila! Kanina, akala ko yung tanging paraan lang para mawala tong inggit ko. Ay, yung mawala ka. Pero salamat. Kasi may isa pa palang paraan para mawala to sakit. Mahal kita, Christine. Kita.